What's up, guys? What's up? Request kayo, guys. Request. Sakit kayo, guys. Sakit kayo. Yun, no? Pauwi ka pa lang, Angel. Pauwi pa lang, pauwi. Ay, ito. May ginawa ako eh. Nag-ano ako ng ano? May parang pinagla-lecture ako bukas sa ano? Dun sa grupo namin. Saan? Sa kay Yamsti? Pinagla-lecture ako. Lecture ka naman, no? Kaya pinagla-lecture nga ako eh. Ano na yun, para makita nila kung ano yung labot mo. Ano lang yan. Pakita mo yan, eh. Paano na yung narating mo? Ngayon nga lang ako natapos. Ito. Ito si Uncle, si Uncle Nunoy. Jan. Si Jan Odonio. Ano yan? President ng CFD. Kaya nga. At dating presidente ng CFD. Kaya kaibigan natin yan. May sumusunod. Good morning. Ano sa Counter-Strike. Sa Counter-Strike, di ba? Counter ng Enemy counter. spotted. Enemy spotted. Kakalive mo lang, Uncle Bench? Oo, live ko lang. Ihaya ko si Uncle Bench. Uncle Bench live. Ay, si Miss Masarap po. Miss Masarap. Kamusta po? Kumusta po? Welcome sa inyo, guys. Morning po. Buti na lang okay yung panahon ngayon. Hindi maulan. Ako bibili ako na pang patuloy. Busa na. Pa-share live, guys, ha? Pa-share live. Pa-repost, guys. Ayun si Uncle Project ko. Good morning. Meow. Tisok. Good morning. Umingiyaw, ah. Ayusin mo yung banner mo, okay? Ay, banner? Pwede na. Slot. Kaya Oo nga, hindi na mabasa nga eh. Yun, para yung slot mo gawin mo 9 slot ang. Yung kagaya sa amin sa gilid. Kagaya dati. Nag-ano naman siya, Uncle? Nagna-9 slot naman siya. Hindi. Siniset mo yan. Yan, pagkagalitan ka ng asawa ko, babalaan. Pagkasulo mo, ha? Yan, pagkagalitan mo. Tapos palakihin mo. Ayan. Pagkagalitan mo. Perfect. Latok na ako. Alam mo ba, Uncle Pero Ben? yung sa Bible, kaya magaling sa Bible. Yan yung walang katoliko, walang Biblia. Maganda na yan.
Daming ano na, daming umaakyat na. Nag-live ako eh. Kailan? Tagay sila din. Nung ako lang mag-isa, niyaya ko kayo, wala kayo. Kaya mo na yan. Magaling ka na eh. Kaya nga, pinost ko yun sa sa YouTube. Ah. May natutunan ako sa'yo. Rema. Rematusin. Ako may natutunan ako sa mahal ko eh. Ano? Magmahal. Iyon no. Mema. Rema. Visit ka? Wala ko babanot na eh. Mema. Mema sabi. Bigyan nyo lang ako ng 2 years. Magaling na din ako. Shall we, hehe? Hihi. Yan kasi yun. Ano to? Catholic ba to? Si Jackson, Michael Jackson. Open ko. Yung ano, may She was more yung games, alam mo yung games na yan? Anong Alam mo yung game? games na yan? Yung horror, habulin ka ni Michael Jackson, alam mo yan? Kasi, nakakatakot eh, no? Hindi ko alam Habulin yan. ka talaga niya eh. Shall we, God? Alam mo yung games na yan, Angel? Alam mo yung games na yan, Angel Bench? Hindi yata eh. Hindi pa namin naabutan yan. Mga matatanda Paano lang lang? yan. Yan ang problema sa'yo eh. Hindi ka naglalaro ng PS5 eh. Yabang ah. She was more like a beauty queen from a movie scene. Yan na, pang PS5 yun. Nahabol sila ni Michael Wala Jackson. akong PC. Hindi parang naano ko na nga yun. Yung parang yung horror siya na nagtatago sa Okay, mga yung- ilalim no. Oh, Mga ilalim ng mukha lang kama. yung mukha lang yung mukha ng Michael Jackson. Yung tunog pa niya no. Umagang palagi na. Ay, nakakatakot yun. Intense yun lang yun. Shall we ALS? Patong po ba to? Shall we XB? Araneta Coliseum 1616. Shall we pagdale na dalnuan? Shall we pagdale? Ayan rin. Shoutout sa iyo, boy. Shout out. Magdalena lang. Shall we Magdalena? Magdalena? Ako ang mag-ano, mahal. Pasagay. Shall we Magdalena? Anong church mo, bro? Pwede kang magsalita dyan. Aming chicks, boy. Bro? Ito naman, chicks. Naghanap ata to ng babae. Ayan, Uncle's also. Sa pagising yan. Hindi. Hindi kasi, Masama gising yan. masama yung gising. Hindi, chicks, yung, ano ba? Madami kasing chicks dito sa amin. Yung manok ba yun? Religious to ah. Hindi to dating app. Hindi, manok. Yung mga manok. Kaming manok dito. Mga BB chicken, oh. Shall we Magdalena? Pwede ka ba magsalita? Ay, bata pa, mahal. Ibaba mo. Baba mo na yan. Batay. Baba. Sayang. Mga detective, bakit ka, Uncle? Ninong Ano, detective. bagong account ba to ni Uncle Detective? Pangtakas niyan. hindi pa eh. Hindi ko ma-invite eh. Naka-private. Scorpio. Oy, Scorpio. Magka-Scorpio tayo. Shall we Mute lang ako. Wag. Guys, pari-post ng live guys. Pari-post. Pakipindot mo. Pari-post. Ba't anong oras na dyan, Uncle Bench? Wala, 7:08. na. Nung madaling araw? Oh, nantok na ako. Ala, nantok na pala siya.
Mahal, Kaya pinag-live mo. Hindi, okay. Iwan ko yung live. Tatalino Black belt siya. yun. Lumalaban sa Black antok yan. belt yun. Di ba, Black belt yun. ang tawag dun sa inyo? Yung ganyan? Karate? Watcha, Tama watcha. ba? Watcha. Yeah, watcha. Hindi, sumali ako niyan dati, Uncle. Tinimbang pa nga ako eh. Kailangan yung Yun lang timbang. naalala mo. Tinimbang. Ano, tinimbang ka ngunit kulang. Ganun. May laban. May laban Ang yun dami- dati talaga. Ang daming Promise. maalala, may timbang. No? Timbang talaga yung naalala eh. Hindi ko maintindihan bakit kasama timbang. Hindi totoo, kailangan yan. Promise. Yung height mo, Ang daming timbang mo. pwedeng maalala no, yung pagtimbang yung naalala. Okay, sana binigyan ka ng uniform yung Hindi kimono. kasi ako lang naman kasi yung babae, kaya hindi ako Hmm. Shall we? Tinimbang ka ngunit kulang. Kasi tatalino, tagal-tagal magtanong. Kailangan pang ikwento lahat. Buong buhay Gumagayak ng isang daw. natatanong. Nasa biyahe daw siya, nabs nasa biyahe. Pag magtatanong si tatalino, bigyan ng 1 minute muna yan eh. Premise pa. Siyempre para mabuo yung question. Pag ibang, swerte ka tatalino. Pag mga prots yung nagtanong, tapos ikukwento, nako, baba ka agad. Di ba? Sipain ka agad ng mga Baba! Tanong lang, tanong. Shawin Samuel Tahuda. Si Samuel, no? Ba, buhay pa pala si Uncle Sama. Ito tayo ipakyatin natin si Uncle Samuel. Umalis na. Hindi, mag-ano yan. Pag na-invite, mag-notif yan sa kanya. Tingnan natin yan, si Samuel Tahuda. Si Dre. Konti yung tao ngayon ah. Kasi bagyo. Diba? Bagyo ba ngayon? Oo, hindi mo ba alam sa Pilipinas, bumabagyo? Oo, nasa... Hindi ka alam. Hindi mo alam, nasa Pilipinas. Parang nasa Pilipinas yung kausap mo, ha? Dapat updated. Siyempre, Saan sa Pinas ba? sa Luzon. Luzon? Baka di sakop yung banda sa amin. Ay, ito si brother si brother Ito si Sir Noy. Noy. Good morning po, Sir Noy. Welcome sa ating live. Good morning. Anong church mo, brother Sir Noy? Teacher ata to eh. Hello po, brother Sir Noy. What's up, Trisha? Kawit Lisa. Good morning, Trisha. Naligaw lang pala. Kawit Ray. Kawit Ray. Maingay, What's Sir up? Noy. What's Kawit up, Ray. Ano si Dre, ha? Hello, Dre. Hello. Tanongin mo na ito yan, anong religion mo, Dre? Gano'n kagad? Anong religion mo, Dre? Diretso mo na. Katoliko. Ayan. Yun. Pinapagalitan kasi agad. Kung kasi pagalitan, pinapagalitan. Sabi mo, diretsuhin ko na. Sir Noy, hello po. Carefree. Pare-post ng live, guys. Pare-post. Good morning po, Sister Trisha. Good morning. Po, Trisha. Catholic din si Sir Noy. Yun, no? Amen. Ay, may Catholic.
Good morning, Kid Misha. Amen. Sabi ni Paki-repost po ng live. Paki-repost ng live natin. Tap ka, Trisha. Born again to. Hindi, Catholic si Trisha. Ah. Sorry, Jake. Alam mo, ang Uncle Bench, pwede mong i-move yung spot ng ano, ng andito. Kaya mo i-move. Hindi yata. Nagugulat ako kasi pag punta ko sa ibang live, namumove nila yung spot. Hindi, nagkukusa yun ng ano. Nagkukusa yun maayos. Okay. Eric De La Torre, shall we? J-Links. Request po kayo guys. Request. Ito. Si Wars Romer. INC to. Catholic yan. Ay. J-Links. Hello po, Sir J-Links. Akyat po kayo. Walang mga tao ngayon. Kaya nga. Ay, sorry, Wars. Kala ko INC ka. Mayroon mga tao ngayon, kakalive-live lang kasi. Yeah, sister. Good morning, sister. Good morning. Rodel. Shall we, Rodel? More power, more energy, more power. More power. Guys, yes, paki-ano Ay, po ng live Catholic guys, paki-repost and pa-share para marami po tayong maabot na YouTube. kailangan ng ano, ng kasagutan. Tama. Avery. Shall we? Open naman ng camera. Kakagigising ko lang. Okay lang yan. Sige na. Jay Soyon, what's up bro? Good Jason! morning. Shall we? Yo, good morning. Morning bro, ano religion natin bro? So, ano po? Anong church Anong mo, church bro? natin bro? Christian ako. Anong Christian? I mean, ang born again Christian. Yeah. Hindi yan Born again Christian. hindi yan Christian, bro, yung born again. Hindi sila tunay na Uy. Christian. Pangit ang Kasi- gising mo. Yeah. Kasi ang totoong Christian, Katoliko. Uy. Promise. Chill ka lang, chill ka lang. Alam mo ba kung anong meaning ng Christian? Ano, Wait lang wala na talaga. Search niya na. Pero ito bro, anong Mike, pinanganak ka ba sa Katoliko bro? O lumipat ka lang bro? So, Ate Elay na siya ba yung nag-ano sa Eliana. Eliana? Okay. Ano Ito po yung ano, nung pinanganak ka bro, Katolik ka ba? Ayusin mo Or sagot mo, papagalitan ka ng asawa ko. Ano yun? lumipat ka ng Katolik? Lumipat ka ng born again bro? Or Yeah, Pinanganak ka sa ano ako born ng Catholic ako pinanganak pero nagpa-convert ako into Christian. Sige bro. Anong ano natin? Anong naging dahilan kung bakit ka umalis sa Catholic bro? Isang tanong lang ako. Culture? Isang tanong lang ako. Okay. Kasi hindi na ako magtatanong ulit. Brother Jason, sabi mo nung Katoliko ka, tapos mag-Kristiyano ka. Nung Katoliko ka, hindi ka Kristiyano, bro? Yung Catholic, Christian talaga yun. Christian din naman yun. Ba't mo inalisan yung Christian bro? Ha? Ba't ka umalis Hindi, sa kasi Christian? Sino ba yung nagtatanong? Wait lang, nagugulan ako. Sagutin mo na lang. Okay, Hindi ba't ako yun, umalis sa parang ako yung mag-follow up kasi Okay, okay. medyo mahina signal ni Uncle Nash. Oo. Mm-mm. So, ba't ako umalis sa Catholic? Christian. Ganon. Kasi Christian sabi mo Christian yung Catholic. Tapos umalis ka ng Catholic kasi lumipat ka ng Christian. Pero yung Catholic Christian.
So, Christian, naging specific, hindi, naging specific naman ako kay Christian na born again yung born ano ko. again, ayun. Born again Christian. Naging specific ako doon kasi nagtanong si Ate Iliana kung ano yung ano ko. So sabi ko, born again Christian. Mm-mm. So, yung ano, yung dahilan ko is personal kong dahilan dahil sa culture and saints. They believe in Mary. I mean, yeah. Ay, di ka ba lahat naniniwala naman kay eh, Mary? Naniniwala naman ako pero di ako sumasamba dun. Sumasamba ba yung Catholic kay Catholics Mother Mary? doesn't worship Mary. So, sumasamba ba bro kay Mother Mary yung mga Katoliko bro? Kaya nga may prayer sila na ano eh, na tawag dun. Pray for Nakalimutan. us yun. Hindi pray for me. Yung, di ba may ama namin tapos yung isa, Hail Mary, yung Hail ano. Mary. Ah. Hail Mary. Oo. Alam mo ba, kapag ba sinabi yung Hail Mary, sinasamba ba yun? Tama. Kapag ba Intercession sinabi yung And then, from ganito Wait lang, ano, ako isa-isa lang be. muna. Isa-isa lang, isa nga lang. Ako muna. Kapag sinabing Hail Mary, sumasamba ba yun? Equal ba yun sumasamba? Bro, ano yung preference mo or ano yung ano mo dun sa pagsamba? Hindi, pero Kasi tanong diba, kasi ikaw yung mayroong Hindi, kaya nga tinatanong, ikaw yung mayroong Kina-clarify ko muna. Oo, kina-clarify ko muna yung ano, yung definition or pagkakaintindi niya sa pagsamba. sa amin Bago ko kasi sagutin yung yun. yung worship na binibigay namin sa Diyos Ama, yan yung adoration. Adoration yan or yan yung latria, no? So hindi siya yung same thing na binibigay doon sa mga saints. Hindi yan para sa hindi yan para sa mga saints. So yung worship na ginagamit namin sa panahon ngayon is yung latria or adoration. Yan yung worship that requires sacrifice, which is si Jesus Christ, diba? Si Jesus Christ ang sacrifice, ang eternal sacrifice, no? Kay nang berin ang ibinibigay doon Hyperdulia, hyperdulia. mataas na uri ng pagrespeto. Hyperdulia mo. So, yun yung definition namin ng worship. So, wino-worship ba namin si Mother Mary? Ayon doon sa paliwanag namin, bro. Okay, yun yung ano nyo ng pag-worship. Okay. Sa inyo, siguro yun yung perspective nyo kasi inyo yun eh. Pero sa akin, yun yung perspective ko na... Pero di ba unfair yun sa amin kasi hindi naman namin siya wino-worship. Pero dahil nga meron kayong different categories or meron kayong explain nga different bro, kung definition. hindi mo nga mini-worship si... ano nga bro? Hindi kasi Paki-recite ikaw yung nung merong Hail binigay Mary. na ikaw Okay, yung bro. may binigay Before na... that, yeah. Wait, tama, Before pakinggan that- mo muna ako ha. Pakinggan mo sige. muna ako. Ikaw yung may binigay na argument, no? Na wino-worship ng Catholic si Mary kasi binabanggit yung prayer na Hail Mary. Hindi ba, brother? So, ang tanong natin, kapag ba binanggit yung prayer na Hail Mary, sumasamba ba yun kay Mother Mary bilang Diyos? Sinasamba ba niya si Mother Mary bilang Diyos automatically? Bro, yung ano dyan is hindi nga siya automatically, no? Pero, ang tanong ko lang, ba't nyo ini-include sa prayer yung ganun? Like, di ba? Kung naniniwala kayo sa Di ba di ba ginamit siya ni di ba ginamit siya ni nung anghel nung nagpakita siya kay Mother Mary yung Hail Mary. Let's say Di ba ginamit siya? siya, oo. So sa tuwing lalapit kami, no, sa buhay Okay. na si Mother Mary na nasa langit, no. Syempre, ganoon din ang pagbati namin. Kung paano lumapit yung anghel kay Mother Mary, ganoon din kami lalapit sa kanya. Merong hail, merong pagbati. Kasi pagbati yun siya di ba? Okay. Binati ng anghel si Mother Mary. So tuwing lalapit din kami kay Mother Mary, no? Meron din pagbati. Binabati rin namin siya ng papugay. Hail Mary, full of grace.
'Di ba? Sinabi ng anghel yun eh. Pero 'di ba consider na wini-worship niyo yun Hindi, pag wait ako. in-include niyo sa Wait lang bro Dre. Okay, sige, Ako sige. muna, ako muna. Wait lang bro Dre. Para dire-diretso lang usapan namin. Wait na, wag ka pa alis-alis bro, Jace. Jace yun. Para Sige. So, sabi mo, worship siya kapag sinabi mo yun? Yes, tanong ko yun. Hindi sinabi na opinion ko yun. Hindi ba? Yung Parang ba tanong na, mo lang. Hindi siya bro hindi siya mako-consider as modern day definition ng worship. Na pag sinabi kasi natin sa panahon natin ngayon, pag sinabi nating worship, pumapatungkol lang siya sa Diyos. No, pero in the past, no, sa panahon dati, lahat ng uri ng pagrespeto is tinatawag na worship. Pagbibigay ng worth, ng halaga. No, kasi galing yan sa Old Germanic yung salitang worship. Galing yan sa Old Germanic na language na worship, no? To give worth. No? So yun siya bro. Halimbawa, ikaw mahalaga kang tao, pinapahalagahan kita by ancient language ng Germanic language. Lalabas nun, we know worship kita. I worship you, no? In a way na I give you respect. I give you the worth that you deserve, no? Pero sa panahon natin ngayon, dahil nagde-develop ang language, pag sinabi nating worship sa panahon ngayon, pumapatungkol na siya kay God the Father. Or doon sa Meron kasi Diyos. dalawang worship yan. Kaya isang American worship tsaka isang European. Dalawang English yan eh. European tsaka tsaka American. Pag American, explicit yun. Pero pag European ang gamit mo, maraming passages yan. Kaya nga sabi ni, di ba? Sabi ni Wycliffe, sambahin natin ang ating ama't ina. O sa English. Worship thy father and mother. Oh. Yung si Wycliffe bro, yung si Wycliffe bro, yung sinunog yung sinunog. Siya yung Pero bakit sinasabi niya sinasamba? Bakit gano'n? At least 'di ba no na-preserve niya pa rin yung paggamit ng salita. Na-preserve niya. Yung yung history nila. Pero yun bro, nabigay na namin yung definition bro. So hindi siya Okay. matuturing na worship in a hindi siya matuturing na worship in a modern sense. No? Pero kung titignan natin yung yung English na ancient English, no, na hindi Americanized, hindi siya hindi siya same, no? Kasi yung worship sa Old English respect lang talaga, respect. Salitang worship. Okay, To eto give respect. tanong ko na lang din bro, as Catholic din naman kayo, pero eto question ko lang din kasi may thoughts din naman ako or Tanong ko lang kung nalimutan ko, wait lang. I mean, bakit 'di ba yung saints or mga santo, bakit mas naniniwala yung mga Catholic doon compared sa mga apostles? Like, kung mas nauna yung mga apostles kaysa sa mga santo na sinasamba ng mga Katoliko. Hindi Yung naniniwala ng apostol. ang Catholic Church nga. Angel, wait lang No. Wait lang, Angel. Sige, Angel. Bakit nag-conclusion ka agad na sinasamba? Sinasamba niya yung mga Mas santo. naniniwala May daw conclusion tayo, ka agad. Uncle, sa mga santo after ng mga apostles kaysa sa mga apostles themselves. Wala naman sinabi ang simbahan na gano'n na, huwag kayo maniwala sa mga Wala. apostol. Walang sinabing gano'n ang simbahan, bro. Bakit yan pinaniniwala? Ang problema sa inyo, bro, mas naniniwala kayo sa mga pastor nyo kaysa sa mga disipulo at mga apostol.
Yun ang problema. Hindi, yung belief kasi Yung namin pastor bro, niya, hindi naman teka siya lang, tahimik ka muna, church bro. history. Okay, sige, Tahimik sige. ka muna, bro. Ang problema, bro, naniniwala kayo sa mga hindi santo. Hindi naman santo yung pastor yung pinaniniwalaan nyo. Pero yung mga santo ayaw nyo paniwalaan. For example, yung mga ama ng Medyo lag ka lang, Uncle Nash. santo. Mm. Pero medyo lag ka lang, Uncle Nash. Ibang Pero yun, church bro. yata yung binabangkit ni Jason ba yan? O Joshua? Pero iba ka ibang church yung bro kasi Hindi ang Catholic Catholic ang sinasabi Church. mo. Halimbawa, ang isa nga sa pinaka-backbone talaga bro, isa sa pinaka-backbone ng Catholic Church is yung tinatawag na apostolic succession. Ibig sabihin, kahit saan kami magpunta, ang pinagmamalaki namin, konektado kami sa mga apostol. Diba? Yun yung pinaka-backbone ng Catholic Church. Konektado kami sa mga apostol, no? Sa apostol ng Panginoong Hesukristo. Diba? Konektado kami sa kanila. Yan yung lagi naming bukang bibig. Konektado kami kay Pedro, konektado kami kay Pablo. Yan yung lagi namin bukang bibig. Kahit yung mga tinutukoy mong mga santo is yun din yung sinasabi nila. Lahat sila nakabase sa mga apostol. Welcome natin, Uncle, si Daisy. Daisy, welcome. Daisy, tsaka si Don Lau. Hello po, welcome sa inyo. Hello, good morning. Good morning. Hello. Hello, Comment ko good lang. morning. Yes, comment lang ako, sir. So, sir, comment ko lang. So, yung pastor nila ay walang trabaho at yun ang ginagawa nilang trabaho ay sa tithe ng tao, sa tithe ng kanilang mga miyembro ay I doubt na nagiging pastor siya para sa devotion niya sa Panginoon, devotion niya sa faith. Devotion niya dahil sa pera yun, sir. Ang problema kasi, Uncle, naniniwala sila sa mga hindi santo. Diba? Saka, sir, Sabi nila, bakit mas naniniwala kayo sa santo, no? Kaysa sa mga apostol. Parang sinabi mong hindi santo yung mga apostol. Kaya, Lahat yan sinabi. kaya nga, sir. Sir, ang pagkakaalala ko sa kasi nag-aaral po ako sa isang Catholic school, ang sinasabi ng aming Christian living teacher, dalawang klase ang santo. Isa yung parang higher level na santo, which is si Virgin Mary. And the rest are yun yung mga santo na pantay-pantay na. Kasama ng apostol at kasama na yung mga santo ng modern times, santo ng mga after the apostle. Yun po ang pagkakaintindi ko, sir, din sa turo sa amin. Pero sir, ang ano ko lang, sana huwag silang naniniwala sa mga pastor kasi ang simbahan, ginugol nila ang panahon nila sa pag-aaral ng Biblia, pag-aaral ng turo ng Panginoon. Tapos yung pastor nila na nag-aaral lang kuno dun sa mga schools na establish nila without the, diba sir? Without the Holy Spirit, without the discernment, tapos sabihin nila, alam na nila agad yung Kristiyanong pananampalataya. Yun lang sir. Thank you po. Huli. Bye-bye. Yeah, bro, thank you. So, si Sister Daisy naman po. Hello po, Sister Daisy. Welcome sa live. Good morning po. Sister, hello po. Good morning po, Sister Daisy. Daisy. May palabas natin yan. Daisy, Daisy, give me your answer to. I'm not crazy. Bahala ko dyan. Bumaba si Justin. Bumaba siya eh. Wala, Tatanungin no? ko sana eh. Minute ko na nga eh. May si Uncle, welcome mo na Welcome natin si Uncle Don Juan, Uncle Uncle Detective. Don Juan, sa Uncle Detective. Hello. Yung mga mababait natin yung Uncle, hindi mahilig sa babae pa mga to. Oh, hindi Ayun talaga. nga eh. Good Sayang good Kami morning talaga, po. wala kami kahilig-hilig dyan. Good morning po mga uncle. Wala sa Hindi ako vocabulary makapag- namin yan. Kay Uncle Don Juan, maniniwala pa kung walang kahilig-hilig. Kay Uncle Detective ay parang ano eh. Yan tayo.
eh. Yun eh. Huli, pero di ko Ano lang. sabi mo? Ano sabi mo kay Uncle Don Juan? Hindi ka sure. Ay, di ba ako sure? Yan tayo eh, Uncle Vince eh. Mukhang may mga sikreto tayong tinatago dyan ah. Hindi ka sure. Akyat po yung mga gusto magtanong guys. Akyat po. Don't worry na, yung bibig ko ngayon may zipper. Pantalon yan. Tatanungin ko sana yung nag-app kanina. Puro loaded questions yun. Oo, nakakainis yung mga ganun, no? May laman eh. Hindi pa niya Pag napuprove, sinita tinatanong mo- niya na yung parang Pag- ganito. pag Bakit mo sinita mo- pinatay si Jose Rizal? Hindi pa nga yan Kapag sinita mo yung ganun no, sasabihin. Hindi, nagtatanong lang. Nag-conclude ka agad na, no? Nag-conclude ka agad na meron. Kumbaga, sumasamba na kayo sa Diyos-Diyosan. Ang kila daw ni Nag-state lang ng Sinasabi sila ng mga pastor nila. Conclusion ka agad. Ito. Ano pa, Angel? Kumusta? Thank you. Kaya mag-church muna ako. Bago umuwi. Bago ba tayo? Sarado pa yung store. Mga bibilihan ko. Ano oras ba kayo nag-adoration dyan, Uncle? Ano yan? Sino ba? Dito? Ako ba? Oo, sa inyo. Di ba may ano dyan, yung parang nilalagay doon sa may ano? Sa may parang lagayan yung malaking ostya. Monstrance. Ano Di ba yun? yun yung ano? Adoration Araw-araw di ba? yun, Angel. Araw-araw. ba Araw-araw yun? yun. Sa amin kasi, first time ko first time ko pumunta ng hindi linggo sa simbahan. Nung nakaraan, nakita ko ganun. Hindi na, hindi mo. Oh. Hindi mo gumagana. Ano to? Check ko nga sa kabila. Ano nga pala? Akit po kayo, brother, paano babasahin yung pangalan mo? Heart. Akit po kayo dito. Brother Care. Paano naging personal? NGCF Media Mult. Akit po kayo dito. Ayun, mag-akit dito mo. Para share ng live guys, para post po. Wala na. Yung born again. Wala na, Naman. pinagalitan mo kasi eh. Naaway mo eh. Naaway mo eh. Away mo eh. Hindi ko inaaway. Ganun lang talaga ako. Alam mo, may pagsuntukan eh. Ay, naku. Ay, ang tatlong heart oh. May ang dami sinasabi. Level. Pero tapos santo, may level daw yung santo. Yung demonyo nga may level eh. Mas masahod ka pa nga sa demonyo eh. O, di ba? Sa ayaw mo, sa santo ayaw. May level talaga yung mga saints. At tinatawag sila na ano yung isa sa mga level nila yung Bobby? yung tinatawag ano sabot, yan. Highest sabot. Eh, hindi kasi kayo nagbabasa ng Biblia eh. Tutol kayo na tutol. Hindi nyo naman alam yung sabot. Pag sabi sabot, higher ranking. O di mga saint din sa langit, mga anghel yun, may ranking sila. Masasabi nyo, walang level. Talaga itong mga protestante to.
At sa Uncle, ito pala si Uncle Pubs, Catholic na. Yung Ayan, dating sa akin ano, dating born na yun. yung dating ng ano, ng nakikipag-away sa atin sa comment section. Ano Oo. siya, Catholic na nakakatuwa. Nag-comment ng comment yan dati, inaatake tayo sa comment section. Ngayon, Catholic na. Hindi nung nakaraan na gano'n siya nagsabi siya sa akin sa live ko na yun nga, Oo nga. siya, nagbalik ko sa Catholic. Pinakagusto ko yung Saint Louis. Saint Dismas. Amen. Akyat. Ba't gusto niyo dyan sa comment section? I-mute mo Ako, kaya siya yung para pinaka-paborito, makakyat siya. yung pinaka-paboritong santo ng lahat, si Santa Claus yan. Ayan. Oo, nananapak yun. Pag makulit ka, sapakin ka nun. Oo, itong mga born again na to, diba? Paano yung reklamo? May mahilig kayo sa Santa, pero pag Christmas, may Santa Claus din sila eh. Diba paano yung May Katoliko reklamo? pala sila, no? Every Pasko, no? May Katoliko sila. Oo, may May Santa Claus naalala din. lang ako. Oo. Ano yan, Gel? Ano naalala mo? Share mo yan. Mo sarili na Pag si Nash naging santo, nang tawag sa kanya. Ay, nako po. Santa Nash. Santa Nash. Ano? Yun Happy, lang. happy. INC Happy. tayo na gano'n. Hindi, dati pa yan, Uncle. Ako nga nagpauso na sa Devcon eh. Oo. Kasi alam ko na baka gamitin sa akin. Kaya ang ginawa ko, inunahan ko na eh. Para hindi masakit. Kaya kaysa manggaling pa sa iba, ako na nag-go na, di ba? At least, pag narinig ko, hindi masakit kasi sa akin galing. Yun pala yun, ha? Naalala ko lang, parang nandun yata si Albert doon, tsaka tayo nasa taas na. Nandun tayo si Albert. Ang mga si Albert eh. Ngayon gano'n lang. Copy-paste. Oh, nawala Uy, na si Uncle. nalobad siguro si Nash. Sabi niya magcha-charge daw siya, eh. Nalobad siguro. Tapos, guys, pa-repost ng live, guys. Papindot ng share, tapos merong kulay dilaw dyan. Pindutin niyo yung kulay dilaw dyan. Gamitin niyo. Sayang naman. Baka magtampo Hindi sa ako marunong TikTok. mag-ano to. Repost yung dilaw? Yun pala yun. Okay. Marami na akong di alam sa TikTok na to. Baka magtampo sa TikTok niyan. Nung isang araw nga, nag-open cam ako, mukha ko yung lumabas eh. Nahulog ako. Nakayari. Kaya gano'n. English nga yung TikTok, minsan nagsasalita ka, bigla na lang pumababa siya. Oo na, bigla ako nawawala. Ito, may Glitch tatlong na kulay. TikTok siguro yan. Di pag nag-scroll ka, syempre inaano mo yung mga nagko-comment. Pag scroll ko, wala na ako sa line. May scroll ba yung comment na to? Oo nga pala, may scroll siya. Hindi na mabasa. Ano itong... Akyat ka na rito. Ito. Kaso mga maligaling talaga ito mga bata. May-scroll pa na. Brace yourself, Uncle, kasi magsasaway tayo ng 7 taong gulang dito ngayon. Ano pala to? May papasok na 7 taong gulang. Akyat ka dito, Big Was. Ito yung mga galit na galit sa pangalang Nash Buenavides. Yan. Paano Ito yung mga gumawa ng poll nasaktan. dia? Paano gumawa ng poll? Yung pagboboto. Di ba may ganon? Ano yan, Try Uncle? ko meron. Kung halimbawa magagawa ka ng poll, yung pagboto, sa TikTok Meron yun Ay, dito, ay. eh. Ano man ang kinakain kung hindi ka mabuting tao. Ano daw?
Ano naman ang kinalalagyan mong relihiyon? Ano man ang kinalalagyan mong relihiyon kung hindi ka mabuti tao at Morning mga pag-gusto uncle. Diyos ang hahatol. Good morning, Uncle Romy. Good morning sa inyo. Good morning, Uncle El. DJ, kay Uncle Nas, at kay Lena. Okay, Paps. Iyon, no? Good morning sa inyo. God bless. Morning, Uncle. Ganun talaga. Kamusta na yung pakiramdam mo, Uncle Romy? Kamusta na pakiramdam Yung mo, ano Uncle? yung naisip mo sa kamay ubo pa baka binabanga kami dito. Ngayon talaga buwan. May tubig sa lubang bahay namin. Ako, Diyos ko po. Yun Eh lang. ba si Arlan, akyat ka dito. Ito lang ako Sige, kinikinig sige, lang Uncle ako. Rami. Pagaling ka dyan, Uncle, pagaling ka. Ito, Uncle, Arlan, akyat ka naman dito, bro. Yung sinasabi mo sa amin, gusto ko pang matutunan yun. Ang hirap niyan. Ganun, aanhin pa ang kabayo pag wala ng damo, ganun. Sabi niya, ano daw yung magiging ready, kalalagyan mo Ang ng damo religion. kong patay na ang kabayo. Ayun. Yeah. Don't judge the book because the book is not a pig. Ganon. Don't just a book by its cover kasi yun. Sorry. Don't judge the book because my brother is not a pig. Ganon. Anong ibig niyang sabihin dito, Nash? Sino pinatatamaan dito? Kung mapanghusga ka. Parang ganun. Hindi naman tayo si Robin Padilla or si Amy Marcos. Si Uncle Ben, papangon ka kanina. Nanguhusga si Uncle Ben. Huwag mo kong husgahan. How about its content? Chef Ray, akyat po kayo dito. Chef Ray. Sino host dito? Ayan si Uncle Bench. Si Odysseus, ano bang religion mo? Magsalita ka, Odysseus. Mahirap mag-type. Oo, nandito ka sa taas eh. Mahirap magbasa, kakaduling. Odysseus, ano bang kinaniban mo, bro? Mute kita dyan sa baba para magsalita ka, ha? Alam ko, Sayang katoliko naman. to si Odysseus eh. Hindi, INC yan. O, ba't galit? Dito to. Kasi sasapakin ko na. Gulat. Kasi, Hawakan ka na. Hawakan ka na ba? Hawakan ka na ba? hawakan mo, duduraan ko hanggang sa Hindi malunod kasi sabat yan ng sabat dati. Natatandaan ko yan. Ayan. Hawakan niyo, Odysseus na yan. Hawakan niyo, duduraan ko hanggang sa malunod. Dali. Tira. At sino namang nagsabi na INC ako? Ay, mali pala, mali. Gagalit ka. Gagalit. Baliw, di Hindi ka kasi naman siya nagsasalita INC, eh. Sige nga, Odysseus, di ka ayos yun, di ba? Anong religion mo? Catholic. Oh, yun naman. Catholic yan. Catholic, pero nag-ano yan. Nalala mo, talaga. nung nagdi-discuss ka, kumukontra siya. Akala ko kasi INC yung inaano nyo. Akala ko INC kayo din. Yun naman pala eh. Ano pala eh? Kayo talaga. Akala ko against kayo sa Catholic. Yun pala, kampi kayo. Ayun. Kasalanan ni Don Juan yan eh. Kaya nga Eh, pasensya na po. yung gano'n. Kasing gano'n. I-report ko nga to si Uncle Don Juan. I-report ko nga to. Super madali. Report nyo kay Bishop. Report ko nga to kay TikTok. Para din na makaakit sa live. Ang sensitive ng TikTok, no? Ang bilis ma-report. Oo nga. Ito sa Abloy Pro, oh. Ano? Sabi ni Ayan si Abloy, Muslim yan, Muslim. Catholic pala. Good morning, brother Odyssey. Bakit alam mo? Malamang, may tenga ako, nakikinig ako. Nag-worship naman. Odyssey, di ba libro yun ni Odysseus? Tungkol kay Odysseus. Nakagwapong Muslim ko sis sa wala pang tao sa mundo. Ha? Please.
Mga natatawa. Ah. Magandang umaga sa inyo lahat. Nagpapatawa. Hindi ka na nagpapatawa. Wala. Ano daw? Hindi ko na-gets. Hindi ko alam eh. Kaya natatawa na lang ako eh. Hina ako naman. Nagpapatawa. Tapos si Yangal naman na ito mga gusto. Anyways. Nas, ito magandang umaga sa iyo, Nas. Good morning, Kuya Angel. Good Benz. morning. Kaya magpapatanong tayo, guys. Sino ba talaga yung biological father ni Joseph? Si Heli ba o si Jacob? Biological nga si Jacob. Ah, Si Hilay yung yung by legality. Si Jacob, sabi nga sa Matthew 1:28 is Jacob begot, 'di ba? Pag sinabing begot, same same substance. Diba? So Ang si pato Hilay, tayo na iba. siya yung half brother ni Jacob sa mother. If I'm not mistaken. Angel, pwedeng favor, Angel. Sige hanggang. Para mas maganda yan eh. Kung walang katoliko, walang Biblia. Mga malakas yun, Angel. Kahit saan, Sige pumapalo hanggang. yun. Oh. Yan. yan. Kung walang Katoliko, walang Biblia. Okay na yun. Unmute po ako sa May ayun yung may INC na may problema sa pag-iisip. Yung na sabi niya na yung ginamit niya yung katisismo, yung sumasampalataya ako, yung alam mo yung INC na laging gumagamit nun, yung Kahel ba yung pangalan? Marami naman. Lahat naman ng IUC, wala sarili pag-iisip yan eh. Yung ginawa ang tanong niya sa akin, yung walang, tignan mo, walang sabi ni walang Biblia. Kawawa ang mga ibang relihiyon dyan. hindi niya alam yung difference between composition tsaka compilation. So sinabi kasi doon sa may katisismo na ang Biblia ay nabuo nung unang siglo. So hindi sinabi doon kung anong klaseng nabuo or kung ano yung paggamit ng salitang nabuo. So tayo naniniwala naman tayo na talagang yung complete na inspired books is na natapos talaga sa first century. Nandun na lahat ng writings, ibig sabihin. Talagang nabuo na. Oo, pero na yun. Ang magdi-declare niyan, kung ano yung mga nag-compile. Ang magdi-declare niyan kung ano yung canon by God. Yung Catholic Church. Tawa nga ako dun sa kanya. Pinost ko yun eh. Yung ginawa ko siyang thumbnail, sabi ko yung thumbnail. INC, natagpo ang lito. Thumbnail. Kasi ang akala nila may official dahil wala nang alam sa pagkakanon tong mga to. Samahan ng mga tamad. Sumong tamad, di ba? Mga tamad mag-aaral. Pag tamad ka na mag-aaral, mag-ayos ka na. Kaya sabi ko sa kanya, kaya hindi mo maintindihan yan. Kasi puro Tagalog lang alam mo. Doon ka nakapokus sa salitang buo. Salitang buo, ang daming ang daming ibig sabihin yan. Ibig sabihin yung mga kasulatan, ando doon na. Hindi siya na-create hindi siya na-create ng second century. Fully composed na, completely. Ando doon na. Kumbaga luto na. Iyahain na lang. Yun nga rin inaano ko ang sinasabi ko sa kanya, hindi niya talaga maintindihan, pinipilit niya talaga yung gusto niya. Binaba ko na lang. Ito si Vesper, umakyat to. Katolik ba to? What's up bro, Vesper? Hello? Ito si Uncle Vesper. Uncle Vesper, anong religion mo ba?
Hello, anong religion mo? Nakamute na bro, nakamute. Teka, teka lang guys, babalik ako. Wait lang. Sige, Uncle. Sige, Uncle. Wait lang. Balik din ako. Huwag ka na bumalik. Guys, pa-repost ng live guys, pa-repost. Shoutout pala sa 29 viewers natin, no? Shoutout kay Vesper, kay Bro Romy, kay Warstromer, Jameson, Clark. Wow, ganda na pangalan ah. Jameson Clark. Parang tunog Pampanga ah. Angel Don, Flag of Italy, James Clark, hello. Jelina Basto, hello po. Akyat po kayo dito. Pwede po tayo mag-usap kung gusto niyo po. Romeo. Shall we? Pa-repost and share ng live guys para matuwa ako sa inyo. Grabe, ulan dito. Parang Ulan din. na ulan. Flag of Italy. Shall we? Ayaw naman kasi magsalita ni Vesper, kaya ano. Malis na. Kaya Ben, sinapa mo kasi si Warstromer. Ang gustong may-up eh. Guys, up kayo guys. Katuloy ko yan sa Worst Roamer. Shall we, Dre? Sige. Napagkakamalang INC yan si Wers Romer. Shall we, Gio? Autopass talaga dun sa self-proclaim na last messenger of God daw. Chen, anong religion mo, Chen? Chen, what is your religion? Shall we, Dre? Hello, ulit. Ay. Ikaw pala yun. Baka yung sinasabi nila dun sa sa ni Muhammad, the messenger of God. Dun sa Lolita. Shall we, Lolita? Pa-repost ng live guys, pa-repost, pa-share, and Shall we, repost. Pong? Verus. wala bang magtatanong dyan kay Kuya Ben? Baka pwede ka magtanong din. Odysseus. Lahat na tanong ko na kay Kuya Ben. Paano nyo na lang guys, i-share nyo na lang yung live natin guys para marami tayong maabot na tao. Legendary, shall we? Huwag kayo mahiya mag-share, di mangangagat yung button. Si Uncle Boy, nagising ng maaga kanina eh. Nag-reply yan sa ko eh. Sa latest post ko. Gising yun sa... Baka tulog siya ngayon. Puyat. Baka bebe time, gising yung bebe eh. Bebe time na rin, no? Yung sabi, yung mga ibang, bishop ba yun? Bench. Oo, mga bawal daw kumain ng karne kapag Friday kasi sa araw na yon, doon na
baptize si Jesus Christ. Disciplinarian, bro. Disciplinarian. Yan yung discipline mo sa sarili mo. Hindi naman siya binding, no. Kapag hindi ka hindi ka nag fasting sa Friday, anathema ka, hindi naman. Depende yan kung anong gusto mo. Oh. So, bale hindi siya required kapag Lent. Pero, mas, Hindi, kapag Lent, recommended. highly recommended recommended siya. siya. Highly recommended. Pagka ordinary time or ibang season, okay lang yun. Pag Lent lang yun. Parang okay lang. Ha? Hindi, I mean yung fasting, sa Lent siya, hindi siya sa ibang season. Hindi, kahit sa every Friday talaga. Good morning po. Good morning, Marco. Ay, welcome natin si Jake. Welcome si Jake. What's up, bro, Jake? Good morning. Pwede magtanong? Pwede, bro. Andiyan naman sila Uncle Don Juan, o kung gusto mong sumagot nila. Sige, bro. Katoliko po ba kayo? Yep. Yes, bro. Ikaw, bro, ano bang religion mo, bro? Oh, salamat. Katoliko po ako. Alright. Baka may tanong ka, bro. Ano tanong mo? Sa caption mo ngayon, walang Katoliko, walang Biblia. Tama po. Oh, bro. Kasi yung compile ng Biblia, yung Katoliko lang po eh. Tama. Kanina nandun ako sa kwan sa pastor na nagla-live. Alam mo naman yung iba yan, nagbasa Tinitira lang ng Bible, pastor na Pastoran. Ginagamit pa nila yung kuan, yung verse sa Bible, yung Old Testament na malikyas para mangolekta ng 10%. Aray ko po. Oo. Kasi hanap buhay yan. Yung 10% para yan talaga sa pastor. Kaya nga, may mga ibang churches na born again. Dalawa yan, tithes and offering. Yung tithes, panghanap buhay yan ng pastor. Oh, panghanap buhay talaga kasi yung pastor kanina, ibang miyembro na kasi walang alam yun sa Bible. Kaya unang verse sa pastor, pwede mo bang basahin yung New Testament na Lucas 21 to 1 to 4? Katuko yun sa babae na nagbigay ng tatlong May Maria. tatanong ako kay Bench. Okay. Okay. Nag-aaral ka ba ng Nagsasalita pa yung tao eh. Hindi mo pa pinatapos. Ay, Sige lang, okay lang. Ano naman to? tawag dito? Nag-aaral ka ba ng theology? Systematic na official hindi pa yung systematically, pero yung mga natututunan ko sa mga nababasa ko, halimbawa St. Thomas Aquinas, yung mga ng commentaries ng mga sikat na na theologians, yun yung binabasa ko. Pero yung systematically hindi pa, or sa school hindi pa ako doon. Puro online pa lang ako, puro self-study ba. Pero magandang simula yan. Pero may formation kami. Hinuhubog ko naman kami ngayon sa Katekista ka din ba? by definition, oo. Katekista. Pero yung position sa ministry sa church, wala. Legion of Mary lang. Taga saan ba si Ho? Ano, bro? Legion of Mary, okay. Taga saan po ba kayo, host? Norway. Norway? Ayo. Ang layo. Ay guys, may may po-promote pala ako yung yung YouTube ko, guys. Wait lang, yan ako. Ano ko dito? May tanong ako sa iyo, Bench, ulit.
May tanong ulit ako sa'yo. Kung gusto niyo makita yung mga past na mga live, yung mga recordings ng live dati, dyan nyo makikita yun. I-screenshot nyo na lang. Ano, Bench? May tanong ulit ako sa'yo. Bro, anong tanong bro? Ano siya? Tanong siya sa ating mga Katoliko. Ano ba? Kapag ka ba ang isang tao ay nag-commit ng mortal sin, maliligtas pa rin ba sila? Hindi, unless mag-repent ka. Mortal sin? Kaya ko na. Pag sinabi kasi mortal sin, yun yung kasalanang nakamamatay. There are three qualifications, no, for something to be considered as mortal sin. Anong dapat nilang gawin kapag nag-repent sila sa sarili nila, pero anong dapat nilang gagawin? Confess. Good. Confession. Confess at saka repent. Ano nga? Kyle, good morning. Uncle, good morning. Uncle Magic. Sige lang, tanong lang kayo. Oo, okay lang. Yun. May tanong si Buong pamilya mo. Kaito Hanzo. Ang nagko-conclusion si Kaito sa Nilapag na ng Katoliko ang utos tungkol sa mga bultong inanyayuhan. Yaman sila dyan sa baba. Pag hindi umaakyat, huwag niyo pansinin. Dapat. Ano rin yan? Parang ano lang yan eh. Purgatorio. Hayaan mo lang sila dyan. Ingat ka na. Para umakyat sila. Ano lang natin guys, tap guys, and paki-repost and pa-share ng live, no? Bakit ayaw mong, Kaito, ba't ayaw mong tumaas? Ayaw mo mag-up. Maulan ng umaga, Uncle. Maulan na umaga, Uncle. Takot na. Field Detective. Magano nga ayusin. Morning. Gawa ko ng poll. Guys, meron na akong poll. Ano yung poll ko? Guys, akit yung may tanong po about sa Catholic Church. Kung meron po kayong tanong sa Catholic Church, malaya po ako yung magtanong. Anli tanong. Ako na lang magtatanong ulit. Sige lang, bro. Ang tagal nila eh. Ano yung ibig sabihin ni Irenaeus sa pagsasabi niya na si Mary as the new Eve? Kasi siya talaga yung new Eve, kasi si Jesus Christ yung new Adam. Diba? Kung true Adam entered and the sin entered the world through one man, which is Adam. Through one man din, no, ma-fix ang mundo, diba? Or mabubura ang kasalanan through one man din. Kaso sino yung babae, diba? Sino yung babae na tinutukoy dun sa Genesis 3:15 na manganganak ng isang batang lalaki, natatapak sa ulo ng ahas? Sino yun? So siya yung Eva. Siya yung bagong Eva. Kaso siya na yung siya na yung uncorrupted Eva. 'Di ba si Eva nagpadala sa tukso doon sa ahas. Ang sabi sa Genesis 3:15, pag-aawayin sila, no? Magkaaway yung babae at yung ahas.
kung magkaaway ang babae at ahas, no, hindi pwedeng kahit isang beses magkakampi sila. Hindi pwedeng kahit isang beses nagkasala si Mother Mary. 'Di ba? Hindi mo pwedeng ituring na kahit isang beses, isang segundo sa kanyang buhay naging makasalanan siya. No. Kaya siya yung bagong incorruptible Eva. Catholic po yung Ethiopians, kaso matagal na nga lang silang schismatics. Humiwalay po sila sa Catholic Church. Pero Catholic po yun sila. Meron po silang foundation. Hindi lang talaga sila connected sa sa preeminent church ayon kay Dating ang kahatulan ang sumamba sa Diyos, sa mga Diyos-Diyosan. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. What do you mean? pansinin yung pansinin niyo, papansin lang yan sila. Mga bata lang yan, bro. Dapat umakyat dito sa taas. Parang kinukuha niyo lang sa mga yan Sa Old Testament, ayan. atheist na nakikita niyo sa TikTok o mga sa Islamic na yan. Yung binabato nila lagi yung sa Katoliko yung mga ribulto. Kinukuha yan nila sa sa Old Testament, sa Exodus. Yung mga kasama ni Moises. Gumawa ng mga ribulto na mga baka ba yun? Oo. At sinamba ng mga tauhan ni Moises. Kaya nga pagbaba ni Moises sa bundok na Sinai, yun. Sa ito, ang nag-preserve ng Biblia, Yan, yun yung ibig mga Katoliko. Okay? Kung walang Katolik, walang Bible. Simple. Sino pong Katoliko dito? Diba yung ribulto Hi, ng Sophie. Ikaw ulit. Hi. ribulto ng mga santo. Sino po yung mga Katoliko dito? Pwede po magtanong. Magtaas kayo ng kamay, guys. Taas kayong kamay. Paano? At iwagayway. Hi, Sophie. Ikaw ulit. Hello po. May tanong lang po kasi ako. Hindi po kasi ako Catholic. Angel Baby Church po yung search namin. Angel Baby Church. Pwede po magtanong sa Catholic. Sige po. Sige, tanong lang po. Catholic po ba kayo? Yeah. Okay. Apo. Tatanong lang po ako. Pwede po magtanong host dito sa mga Catholic. Okay. Tatanong lang po ako. Namatay daw po ba si Kristo? Yeah. Is human nature, yes. Is human body, yes. Yes. Yeah. Patay tayo dyan. And again, his spirit didn't die. So that's why they said The spirit didn't die. Human Yung nature divine daw essence namatay niya sa nag-stay the same. Human divine nature daw essence na namatay. Human nature daw yung namatay. Hindi si Kristo yung namatay, yung kundi human nature lang. Oo. Human nature ni Kristo. Yun daw Namatay. Patay tayo dyan. So si Kristo hindi namatay, human nature lang. Yung human body niya nga namatay, pero yung divine essence niya nag-stay the same kasi eternal na Tinatanong ko kung si Kristo ba namatay. Namatay siya pero nabuhay lahat. Human nature niya, lahat. Yari tayo died dyan. and rose. Yung katawan. Ano ba Hindi na tinutukoy yun mo? Yung before resurrection or yung after resurrection? Hindi, ang tinatanong ko lang kung namatay si Kristo. Yun lang. Namatay siya pero Tama naman yung tanong eh. Buhay siya Tama ulit. naman yung tanong. Nabuhay siya ulit. Kuya host, Katoliko po ba ito? Mga Katoliko po ba ito? Mga mga medyo pa lang. Baguhan pa lang, baguhan. Okay. Hindi ito papasa sa Angel Baby Church kasi yung sagutan nila eh. Angel Baby Church.
Yeah. Ang ano guys Natatawa guys si Kuya ano ko. lang to clarify guys hindi pwedeng mamatay ang something na abstract, yung human nature, kasi ang nature is not a person, it cannot be a subject of death. No, only a person can be subject to death. Philosophical. Only person can die, no? Term lang yung nagamit ko, pero yung human body niya, oo. Pero yung human nature it cannot experience death. No, only a person can Term lang ang experience death, namali. not the person not the nature. But itself. human, but a person, no, a second divine person, Died experience according to death his flesh. through his According, human nature. He The died, second divine he person, experienced because all humans are mortals. Jesus Christ became human. That's why he was able to experience death. No, so pag tinanong tayo na si Jesus Christ namatay, ano ang namatay sa kanya? I-reject nyo yung tanong. No, maling sabihin na ano ang namatay. No, mali yung ganun pag narinig nyo yung salitang ano ang namatay Kaya tama naman yung tanong ni Soxfi kanina. Namatay ba si Kristo? Tama naman yun kasi persona ni Kristo ang tinatanong niya. Be careful tayo sa pagsagot. ay naku, parang isa lang yung Catholic dito. Catholic ka ba, Bench? Mr. Host? Hindi ano ako. Angel Baby Church ka, diba? Aglipay ako, aglipay. Ay, aglipay ka. Angel Baby Church kasi ako Ayun. So, Jake, namatay ba si Kristo? Hindi naman. Magulo, Sophie. Nandito ako sa labas. May ingay. Ay, hello po. Tito Magic. Kasi Catholic daw po sila. Ako, Angel Baby Church ako So, tatanungin ko lang to sila. Sige, Tama sige. ba, Jake? Namatay Hindi po naman ba si Go ahead. human nature yan yung namatay. Human nature na naman daw namatay. Yari pa rin tayo dyan. Okay. Dahil sa human nature niya, kaya siya namatay daw. Binago ka na. Okay. Dahil sa human nature, kaya namatay si Jesus, sabi niya. Ay, hindi po ako nananakot po ng Catholic po. Nagtatanong po ako kasi sa amin sa Angel Baby Church, hindi po ganyan yung turo na human nature died. Yung term nga lang nagamit yan So, Kuya Jake, sa Biblia po ba namatay, mayroon ba tayong nabasa na namatay si Kristo, tama? Tama. Tama daw, tama. Diyos. Bakit dinilig po siya ng Diyos? So, ibig sabihin, pag dinilig po ba siya ng Diyos, hindi na siya namatay? Kuya Bench, pwede po bang pabasa ng Hebreo 5:7? Gusto kong sagutin ni Jake. Alis ako sa Kanang umalis. Parang nalilito ako sa tanong Huwag ka nang umalis, Kuya Bench. Bakit ka alis? Hebrews Hebreo 5:7. 5:7. Sige po, Ate Eliana Binovedes. Ingat po kayo. Mga taga-Hebreo. Hebreo 5:7. Noong si Jesus ay namumuhay pa rito sa lupa, siya'y nanalangin at lumuluhang nakiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan, at dininig siya ng
ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. Amen po, Mr. Host. Kuya Jake, sabi niyo po namatay. Pero according sa binasa ni Kuya Bench, nanalangin daw si Kristo na makapagligtas sa kanyang kamatayan at dininig po siya ng Diyos. Paano po yun? Sabi niyo po namatay. Idinignig siya ng Diyos. Ano ba yung prayer doon ni Jesus? Di ba sabi niya na makapagligtas sa kanyang kamatayan? Yung ibig kong sabihin na namatay, yung pinako siya sa cross, 3 araw siyang namatay. Pero Kaya nga po. Sabi dito, nag-prayer daw po si Jesus, no? Na makapagligtas sa kanyang sa kamatayan, no? So, at dininig siya. So, paano siya namatay? Dininig nga siya. namatay yung katawan niya pero nabuhay siya ayon sa Ang sabi po dito, siya ay nanalangin, lumuluhang nanalangin sa Diyos, no? Na makapagligtas sa kanyang kamatayan. Pakinggan mo kung paano yung construct ng tanong. Oo. Ang sabi, dyan sa may talata, iligtas mula sa kamatayan. So, ibig sabihin, no, andun yung subject ng pagkamatay. So, paano siya ililigtas kung hindi siya namatay? Sabi mo, namatay yung katawan, pero yung kaluluwa hindi. So, meron pa rin qualifications. Qualified pa rin siya. Oo, namatay pa rin. Na-qualified pa rin siya, namatay pa rin siya. Merong part kay Jesus Christ pala ngayon na hindi nailigtas. Ikaw talaga. Pero ganito yung sagot natin dyan, no? There are 2 types of salvation. Merong preventive, merong restorative. And yung pagkamatay ni Jesus Christ is merely a separation of body and soul, no? So bringing Jesus back to life, no? Yan yung tinutukoy natin na restorative salvation, no? Jesus' body, no, was brought back to life. No, yun yung saved, no? Odes, ano ba yung sagot mo doon, Jake? Yan yung restorative salvation. Kasi yung preventive salvation, yun yung ginawa kay Mother Mary. Okay. Wala bang sagot, Jake? Sana po bro, learning Catholic na ako. Yan lang sagot mo, Jake? Ano ba yung tanong? Ulitin ko ba? Nalilito ako kasi. Sa Hebreo 5:7, nanalangin daw si Jesus dyan. Tinitraining ka, Jake. Tinitraining ka. Oo. Makinig ka mabuti. Nanalangin si Jesus kay? Sa kanyang ama. Oo, na makapagligtas sa kanya sa kamatayan. Wait lang. Maulit yun. Hebreo 6:7. So yung point mo kung Panginoon si Jesus tapos nagdasal siya sa Hindi yung point ko. Ay. Yung point mo kung Diyos ba si Kristo? Hindi yan yung point ko. Ano ang point ng question mo? Ang point ko dyan, bakit namatay si Kristo kung dininig yung prayer niya? Okay. Hindi kasi kayo nakikinig sa tanong eh. Sagot kayo ng sagot eh. Hindi kayo marunong umintindi ng tanong. Kasalanan ko ba hindi ko narinig? Ang layo-layo ko sa cellphone ko. Intusan ako. Bakit ganyan ang boses mo? Kasi ako ay lasing. Joke lang. Ikaw ba ay Batanggenyo? Bakit ganyan ang boses? Yes, I am a Batanggenyo. Okay, bata ka pala. Batang genyo. Ganun. Ano na? Paulit ako nung tanong. Kulit talaga niya kahit to. Mute mo nga yung Kuya Benji. Kulit. Ulitin daw yung tanong, ulitin. Para matutulog na si Benji. Tinitraining kayo guys. Tinitraining kayo guys. Sophie, yung tanong,
yung tanong mo ba, ano, kung bakit namatay si Kristo kahit yung sabi dun sa Hebrews 5:7, sinabi na nadinig siya. Oo. Tama yung understanding mo. Napakahusay. Di nila magets kasi. So, yun. So na-gets mo. Nagets ko na. Okay. Kasi, hindi lang ibig sabihin ng being heard by God na necessarily na, ma-receive niya yung exact outcome na kung paano niya ni-request. Kasi sa Hebrews 5:7, di ba nga sabi doon si Jesus nagdasal sa Ama kung sino makakaligtas sa kanya. Tapos nadinig siya. Pero, namatay pa rin siya. Nagsuffer pa rin siya sa death. Therefore, yung being heard, hindi ibig sabihin nun na simply na prevent si Jesus from dying. Pero yung way ng pagsagot ng Ama sa kanya is yung resurrection. Pwede. Sagot mo dyan. Pero dapat pwede. Okay naman siya, no? Tama naman. Pero yung i-qualify natin yung yung tinatawag neto, yung whole context. Kasi sabi dito, nag-prayer siya. So, saan ba siya nag-prayer that time? Di ba sa Gethsemane siya nag-prayer? Ano yung prayer niya? Ano yung prayer niya doon? Away from me. Ano po yun, Kuya Host? Take this cup from me. Take this cup away from me. Oo. Kundi, ano sabi doon? Hindi yung kalooban niya yung masunod. Kalooban mo. Oo. Kanino daw yung kalooban na masunod? Sa Ama. So, kalooban pa rin ng Ama na mamatay siya. Amen! Binudus no, Ebe. Tama. Ang galing naman ni Host. Pwede ka na mag-Angel Baby Church Host, ha? I-install ko sa'yo yung pakpak mamaya. Angel Baby Church, you can force someone, bro. Huwag mo i-force. Mamaya install ko sa iyo mamaya Kuya Bench yung pakpak. So may 1 month siya warranty. Sundan niyo yan ng guys ng Pilipos 2:6. Kung hanggang saan yung pagsunod kasi pag tinignan niyo pag binasa niyo yung Hebreo 5:8 kahit na siya anak ng Diyos. Sumasagot. He died on the cross to take the punishment for human sin. This sacrifice opened the way for people. Ay, ChatGPT. Ito yung guys. Pag binasa natin ang kasunod, pag binasa natin yung kasunod, diba, yung sa Hebrews 5:7, pag binasa mo yung 8, kahit na siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. So, meron siyang sinunod. Ano bang sinabing sinunod? Mga taga Pilipos 2:6. Kahit siya likas sa tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. No, maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen. So, ayun guys, no, Jake. Actually, most Odessos, Jake, no, mostly kasi yan yung binibigay na verse ng mga iglesia, mga Muslim. Kasi pinoprove nila gamit yung Bible mga Muslim na hindi daw namatay si Kristo using our Bible. No, through that specific verse. Gets niya na? Okay, gets na. So ngayon, kung itatanong sa inyo yan, kung itatanong sa inyo yan, di alam yun ang sagot. Hindi na kayo tapos maraming sinasabi. Di ba? Maraming sinasabi. So iwasan natin yung maraming sinasabi kasi it leads you to define muna guys before answering, define or at least intindihin nyo muna yung tanong. Pag naintindihan nyo yung tanong, define the terminologies. Find the
find the problem between the question. Kung meron bang mali sa paggamit ng terminologies, no? Kung magiging kung magiging malalim pa tayo, hanapin nyo yung equivocation fallacy, no? Na halimbawa, salvation, paano mo naiintindihan yung word ng salvation dyan? Paano siya niligtas in that manner? Paano mo siya naiintindihan? Paano siya ini-interpret? Diba? So, yun, always determine the terminologies, no? The definitions. Kailangan clear muna yan before kayo sumagot. What do you mean by saved? No, yan ba ay prevented salvation o yan ba ay restorative salvation? Define. Kanina mga Odessos, tapos careful sa mga technical words na binibitawan nyo. Let's say, for example, human nature died, diba? So, ipag marinig kayo ng ibang Catholic niyan, tapos, mga CFD Cebu. So, ibig sabihin, kumampi kayo sa CFD Cebu. Pati si Jando, inaatake yung pati si Jando, Oo nga, yung CFD Hindi lang tanong kaso learning Catholic pa lang ako kaya nga laking tulong yung lista mo pa lang ngayon, lista mo. Ayun, nature died. Next time makasagot ka na rin. So, dinadali mo si Jong, ha? Dinadali mo si Jong, ha? Susumbong kita kay Jong. Nakalimate ko na yan si Jong that time. Pakita ko sa iyo yung message namin na. Ako rin, alam mo ba, dinali ko yan si Jong. Ang tagal na. Siguro ilang taon na, may 6 na taon na yata O kasi di ba siya? Mga 5 years. Ang bugero kasi tito, sabi niya wala daw Catholic yung national yung ang masakit, alam mo ba, nauwi kami, sabi niya, kakasuhan kita. Kasi yan yung sinabi sa akin. Kakasuhan kita. Sabi ko, good luck. Sabi ko, good luck, tanga. Sabi ko, ginanon ko talaga. Kasi kakasuhan niya daw ako. Grabe. Ko po. Same tayo. Kakasuhan. Hindi kasi may mga issue before na iset aside natin yung faith. Na umabot kami sa point na ganun kasi may isang CFD. CFD siya. Pero ibang klase yung approach. Ibang-iba. Tapos kinampihan ni Jong. Yung baga yung iba na yung approach ng niya, pero kinampihan ni Jong. And knowing naman me na bastos din magsalita. So sabi ko, dala mo yung CFD, tapos ganyan ka, tapos proud pa sa'yo yung CFD sa pagiging ganyan. Alam nila to anak-anakan ni Maria Fatima. Ayan, alam nyo na yan. So yun, doon talaga. Actually, kilala din ni Ren. I think nasa Bagong Silang siya last lately na alam ko. But anyway, nakaraan na yon. So, yun na nga. We can move on na lang. Ayun na nga. Kawan kasi iba din. After ng debate, nag-send ng letter ang CFD Cebu na magre-rematch daw kami kasi hindi daw prepare si Jong. Pero, that time kasi, in-ambush debate ko nga siya sa Galide. Sabi ni Jong, pwede ba next week na lang? Sabi may 7 days siya kasi may para daw makapag-prepare daw siya. Sabi ko, sige, next week. Nandun na yung debate. Yung 7 weeks niya na preparation niya, wala siyang napatunayan, wala nga siyang ebidensya. Sabi niya, opinion lang niya lahat. Diba? So, nangyari, hindi na siya makasagot. Humingi siya ng tambal. You know what's tambal? Gamot kay Ma. Ma, dinig na dinig ko, Ma, meron ka bang gamot dyan? Masakit ang ulo ko.
Oo, tawa kami ng tawa. Pati sila Tito Alvin Gitamundok nandun. Sabi, bakit hihingi ng gamot? Andun, tapos anong nangyari doon? Tapos na yung debate. Hindi siya makamove on. May Nag-send yung kantang gano'n letter. eh, dot kinantahan mo. Nag-send ng letter Hihingi yung ng CFD gamot. Cebu. Nag-send yung CFD Cebu ng letter na for rematch daw kasi hindi daw prepare si Jong. Sabi ko, bakit hindi prepare si Jong? 1 week nga yung preparation niya. Kaya nga, ambush debate nga dapat yun eh. Eh, dati kasi, sa DevCon, ganyan yung mga dati, ang uso dyan is ambush debate. So, wala ka lang kailangan wala nang preparation dyan kasi nandun ka na eh, ambush debate na eh. Kaya yung mga Catholic dati doon sa DevCon, prepared lahat yan. Ano mangyari? Anong topic? Prepared yun. Eh, di ba yan yung kasanayan namin, ambush debate. Binigyan ko siya ng 1 week preparation. So, anong nangyari, wala pa rin siyang maisabi. Ang nangyari, ang God doctrine, opinion lang. Kasi wala siyang document ng simbahan. Hindi niya na magamit yung mga documents na sinabi ko kasi in-explain ko na. So sabi ko, mahirap sabihin o i-deny ni Brother Jong Chua yung mga sinabi ko kasi documents to ng simbahan. So ngayon hindi niya nagamit. Sabi niya, for me ha, this is my opinion only ha. Sabi Yung opinion bigla, no? Opinion based Oo, na pala. opinion na lang niya. So ayun, nagtawanan kami. Andun kilala mo sila, sila Tito Alvin, sila Ronaldo, yung mga God died talaga, yung mga God died believer. It is not sabi pag God died, namatay talaga ang Diyos, no? So, kinunalify namin, God died in His human nature talaga. That is the teaching of the church, no? Sa kanila kasi, hindi talaga kasi ang divine person cannot die, sabi nila. No, looks like ang divine person cannot die. Gano'n. Yari. Kaya ingat kayo dyan sa mga sila sa teaching ngayon, ha? Ito, tropahin mo si Tingko. Oh, magbuangan tong dalawa dyan. What's up, bro, Tink? What's up? Ano yung topic niyo? Kahit ano lang, wag tanungan kayo ni Soxby. Wala na kaming kasi tawag na to. Walang umakyat na mga puro Catholic dito kaya kami na lang May nabanggit ka kanina eh, ang Diyos namatay sa kanyang human nature. in His human nature. So, ang namatay yung human nature. In His. Hindi nga, he died in His human nature. Alam mo yung He? Kaya nga. Kumbaga, kumbaga ang sinasabi mo, para bang sinasabi mo na, kasi naging channel yung Halimbawa human ganito nature. bro halimbawa ganito. Ang langgam ay namatay sa kanyang lungga. Ibig sabihin ba ang namatay lungga? O doon siya namatay sa lungga niya? Akala ko ang ibig sabihin nyo para bang, halimbawa ikaw yung, ano ba yung maganda analogy dyan? Think, mainig ka, Think. Yung Diyos ba as spirit namamatay? Hindi. Okay. So, accept mo na yung God na spirit na yan, pwede siya mag-assume ng mortality sa pamamagitan ng hypostatic. Agree ka ba dyan? Yes. Pwede tayo mag-agree. So nung inassume niya yung human nature, nung nag-hypostasis siya, pwede na ba siyang mamatay bilang Diyos? Hindi pa rin. Pero sa pamamagitan ng inassume na pwede siya. Ayun na, okay. I rest my case na. Hindi pa rin, pero okay. Okay na. Think. Parang yung idea Think, sinabihan lang kita minsan, pagsasagot ka dapat absolute din, hindi parang o pero. Okay. Think, tanong ko lang. So, for sure, gumagamit ka ng philosophy, no? Tama.
Hindi kasi Tama. yung wording niya, oo naman, oo. Hindi, Okay, kasi so ganito. in philosophical definition, by nature itself can die. Depends kung Sophie, sino yung... Sophie, ano yan debatable kasi yan no, Sophie. So dito na lang tayo, hypostasis. So nung nag-hypostatic siya, yung Diyos kasi hindi pwedeng mamatay, as we know. So nung nag-hypostatic siya, agree si Ting na namatay. So that's Sa it, that's pamamagitan. my point. Pamamagitan. Sa pamamagitan. Yung according persona, to his human sandali. nature. Oo. Tignan mo to yung persona ba may persona pa? Meron o wala? Depende. Depende yan. Wala. Naguluhan ka natin. Depende kung bipolar. So yung So ting nakita mo kung saan ka naguluhan. Yung persona mo may persona pa ulit. Hindi, yung persona mo may persona. Hindi mo po pwedeng depende kasi sasakyan ko yung negating mo na meron kang dalawang persona sa isang persona. Bipolar Nakita mo? bipolar. Oh. So ibig sabihin, Ting, hindi ka trinitarian, quadrarian ka. You see? Quadrarian ka. Oo, quadrarian ka, hindi ka trinitarian. Okay na? Oh, sige na, ayusin mo yung reasoning mo ha. Okay. Yan sinasabi natin dyan. Pero nagets mo naman, di ba? Nagets mo naman. Nagets ko yun. Ang position nyo kasi, hindi per se directly ang namatay ang God. Ang namatay talaga doon is yung na-assume niya na human nature. Para bang... Ting, ang sabi sa Catholic, ito yung sige. Wag pag sinabi kasi natin ang namatay yung human nature niya, hindi kasi ganon. Nagiging subject kasi ng death yung nature. Nagiging subject ng death. Ang gawin natin, namatay siya ayon sa kanyang nature. Or pwede din natin sabihin na naging possible ang death kay God dahil sa human nature. Iyon. Hindi natin pwede sabihin na ang namatay kay God is hindi si God mismo, kundi yung human nature. Pag ganun yung pagkakagamit natin, ang lalabas doon, ang namatay is yung nature which is philosophically or metaphysically cannot die. Kasi yung term kasi na pag sinabi ng namatay ang God in his human nature, may qualifier kayong nilagay dyan. Yeah, kailangan kasi na qualification yun. Yung hypostasis, yun nga yung qualifier. Meron kayong qualifier, pero hindi kayo makakapagsalita. Kailangan kasi i-qualify yun. So, kailangan siya kasi as God, what is as God? As God in His nature, Spirit, He is not able to or suffer, or dying, even dying. Yun kasi na nga yun na nga sinasabi kanina. Body and soul. So, in order for Him to die, Hebreos 14, kailangan niya mag-assume, ng body, blood, and also the soul. So, kailangan, meron siya nun. Bakit? May nakikisali What's up bro TJ? Good morning. Good morning. Anong religion natin brother? Ano ako brother? Dito nag-break lang ako. Parang feeling ko INC siya, boses niya yung INC. INC po ako, Iglesia ni Chris Brown. Di ba? Kaya yung mga boses ng INC, parang akala mo yung matatain na hindi mo alam. Iglesia ni Chris Brown. Chris Brown. Ebak. Grabe ka naman think sa sa Ebak. Grabe. Pero TJ anong denomination natin bro? Wala. Sa bahay lang. Sa bahay lang? Denomination niya sa bahay. Christian sa bahay lang. Iglesia ng bahay. Ganun. Bahay ng Diyos kasi, ikaw naman. Diba? Bahay ng Diyos yun. Anyway, balik tayo dun sa pinag-uusapan. Pero pinanganak kang Katoliko, brother TJ. Pinanganak kang Katoliko. Abo. Katoliko po. Alright. Baka may tanong ka, bro.
Wala naman. Tayo kisali lang. Okay. So, sige, tuloy nyo na usapan nyo. Parang galit ka pa, TJ. Galit, hindi ako. Okay. So yun nga, ang sinasabi ko kanina, hindi nyo masasabi directly na without any qualifier na sasabihin nyo lang na God died. Hindi nyo, for sure, hindi nyo sasabihin that meron lang kayong qualifier na in His human nature. Parang ano yun, parang halimbawa, parang pag sinabi ko, yung architect made the client made the house through an engineer. Ang engineer talaga yung gumawa, pero hindi talaga yung architect. It always yung requires client. it always requires context kasi. Pag sinabi ba namin God died, naniniwala kaming meron 3 persona ang isang Diyos. Sino doon sa kanila ang tinutukoy doon? Pwede din yon kasi when we say God died is one. So kung may doctrine kami ng God died, so ibig sabihin 3 yung namatay kasi one of yan yung reason ng din ng CF Cebu din eh. So syempre when we say God died, the second person of the Blessed Trinity died according to His human nature. Yes. According, yung And that term kasi is na literally according to died. His human nature. According to His human nature. Kasi in His Because yung human nature Ang isa sa niya, mga context ng according to His human nature. kasi yung human nature nga ang naging material for this divine person to experience death. Yan yung naging nagbigay ng possibility for him to die. Ay, Uncle, mamaiba ako, Uncle. Andito si Fausto eh. Kahapon, tinanong ko si Fausto kung nakasulat ba sa Biblia si Felix Manalo. Alam mo, Uncle, ang sagot niya, ito malupit. No, hindi ko pa, pero mamaya ko pull out yung recording. Sabi niya, wala silang aral na si Felix Manalo ay nakasulat sa Biblia. Aray ko Diba? Ang ganda, diba? Aray ko po. Aray ko po. Wala silang Ayun. Wala silang aral sa Biblia kasi tinanong ko siya saan nakasulat si Felix Manalo. Sabi niya, Magic, wala kaming aral o doktrina sa INC 1940 na si Felix Manalo ay nakasulat sa Biblia. Agoy. Ang ganda, di ba? Ngayon itatanggi niya yan. Kasi ang Tito Magic, yung kasi, yung basihan kasi ng tunay na aral daw nila ay basahin daw yung magazine, Pagpasugo magazine, ayon sa kanilang pasugo, hindi yung Bible. Di ba, Fausto? Yung aral nyo? Ito ngayon yung kicker, sabi niya tama naman. Ayan sabi niya, may na-screenshot ko. Wala daw, sabi niya. Wala talaga, wala naman talaga. Kayo na mag-judge. So wala pala. Kita mo? Yun, nasugo si Manalo. Siyempre, ikaw ba naman napas mo? 3 days walang kain. Diba? Oo. 3 days walang kain. Pero, walang kain, walang wiwi, walang walang ligo, ganun. Oo. Ibig sabihin, inahalin tulad niya yung sarili niya, 3 araw daw patay si Felix bago sumabog ang bituka. Ayun. Kaya pala namatay siya, 'di ba? Namatay si sa ulcer kasi wala nang kain. Okay. Pero kung titignan mo kung sasakyan natin na 3 araw namatay si Felix, yung pangalawang pagkamatay niya second death. Pag sinabing second death ba, ano ba?
Hindi ba yun yung spiritual death na pinaniniwala ng INC na pag namatay ang tao, ang kaluluwa na mamatay din? Hindi ba yun sila dumidikit yung kaluluwa dun lang sa bangkay? Yun na nga eh. Ang paniniwala nila, Uncle, pag namatay daw sila, patay din yung kaluluwa. Ibig sabihin, meron silang spiritual death. Iba na yun. And spiritual death, by definition, straight to hell. Parang mas okay pa Di ba, Fausto, aral nyo yan? Parang mas okay pa nung panahon na kumakapit yung kaluluwa sa bangkay Mas okay pa yun, nagiging kulangot lang Ngayon, na-impyerno na. Oo nga. Na-impyerno na, spiritual death na. Grabe sila, Fausto, no? Dati tinatamad lang yung mga kaluluwa nila. Ibig sabihin, yung kaluluwa nila, pag namatay, lamya. Ba't kaya yung iba, antapang sa comment section, pero di naman umaakyat dito, Ano kaya meron? Pag umakyat yan, Uncle, maniwala ka, buong araw kayo alimuraan. Naantok na ako. Alas 3 na ng madaling araw dito. Ayan, sige, Uncle. Ito yung topic natin. Sa INC 1914, Uncle, tatapik ko mamaya. Paano nakapagtatak si Felix Manalo? Ang sarap magbintang sa Katoliko, Sarap Ayun, mga Katoliko ngayon, parang pariseyo. Nung unang panahon, mga hipokrito, sarap, parang mani lang, Di sana kung pariseyo kami, di sana binato ka na namin. Dapat dinuraan ka na namin, Oo. Batuhin kaya natin sila. Yung mga ngayon yung mga rabinik ngayon nandudura na Hindi na bato, dura na dura. Sige pag lumaan ka, ipapakita namin sa iyo yung pariseyo. Paliguan kita ng laway hanggang malunod ka. Kaway ka naman, Bench. Ay, sorry. Sabi, parang gusto ko patunayan ito, pariseyo, duraan kita, Patunayan mo nga, Bench. Justified ba yun? Justified? Di ba, yun ang ginawa nila kay Kristo? Oo. Iba naman kasi yung ginawa nila kay Kristo, babatuin si Kristo kasi inaakalang pinapantay ng inaakala kasi ng mga Hudyo na si Kristo ay Diyos din, that time. Pero sa naalala ko si Lito kahapon, hinamon si Sophie. Parang si naalala, Bishop Uncle, ba't kinapit sa Bishop tong na to? Si Joselito umakyat, naghahamon ng 5 question ulit. Sabi ko, baguhin natin, magtanungan, palitan. Si Sophie, katanungan, nagwala ang matanda. Ikaw kasi, Tito Magic Naantok na ako, guys. Para ba kayo nagla-live dito? Magla-live si Sophie mamaya. Ayun. Orthodox. Bakit kasi, Ben? Ano ba? Ano yan? Orthodox daw. Hindi niya alam ang Catholic, Orthodox. At ang Orthodox, Catholic. Ayun yung mga walang alam yung lang. May papa na pala, papa na pala yung may Orthodox na pala yung papa. Sinong Pope ba yung nagsugo kay kay Felix Manalo, yun na. Sige na, magana na ako. Wala nang kalutay-lutay yung mga nasa comment section. Sige, Uncle, God bless. Pahinga na. Sige. Thank you. Bye-bye. Bye.